7 dito po sa katatapos na licensure examination for teachers elementary, no, category. So syempre nais lamang din po nating i-congratulate si Jane Ruth Fernandez. Congratulations and good morning again, Jane Ruth Fernandez. Ayan, from Abulan Jones, Isabela. And syempre bumati ko muna, Jane Ruth, sa mga nakikinig, nanonood sa ngayon. Hello po, good morning po sa lahat po ng nakikinig or nanonood po sa Bombo Radio po. Good morning po sa ating lahat. Oo, syempre, since napabilang ka sa rank 7 or di naman kaya ay napabilang ka sa mga top-notcher, Jane Ruth, kumusta naman ang pakiramdam mo sa ngayon na talagang kabilang ka dito sa mga top-notchers, dito sa katatapos na LET? Siyempre po, una po sa lahat, masaya po ako kasi kabilang po ako and sobrang unexpected po kasi po ang feeling ko lang po is makapasa lang po ako pero hindi ko po na-expect na kasali po ako doon po sa mga top-notchers. Kaya sobrang masaya po ako, kinakabahan that time. Yun po. So, paano mo nalaman yung result kahapon dun sa paglabas ng LET result, Jane Ruth? Actually po, mula umaga nung nag-post po sila na today po, kahapon po na ipopost, nakantabay na po ako simula umaga. So, ang una ko pong tingnan is yung mga passers po and then meron pong nagsabi sa akin na kasali po ako sa top 7 po. Yun po. So tinignan mo na that time yung results? Nakantabay na po ako nun. So nakita ko po agad yung result. Oo. So nung nalaman ho ninyo na kayo hu'y nakapasa at the same time top-notcher, ano yung reaction nyo that time? Siyempre po, nung una ko pong tingnan dun po sa listahan ng passers, siyempre masaya po ako that time. Pero kalmado lang po ako. Pero nung managsabi na po nakasali po ako sa top 7 at tingnan ko po yung pangalan ko sa listahan ng top-notchers, doon po ako umiyak. And syempre, sobrang saya ko po that time kasi di ko po akalain na kasali po yung pangalan ko doon. Oo, sabi ho ninyo, hindi po ninyo in-expect. Kumusta ho ba? Ano po yung rason? Bakit ho nasasabi ho ninyo na hindi po ninyo in-expect? Mahirap ba? Yung pong nasabing pagsusulit ho ninyo, how did you describe it sa inyong sariling experience po? Actually, madami pong nagsasabi na sobrang hirap po nung exam at saka mahirap po talagang mapasali dun sa listahan ng top-notchers. At base po dun sa experience ko po nung examination, madali po dun sa isang part ng exam pero meron po yung sobrang hirap po, talagang sobrang bago po sa amin yun na takers. Kaya medyo mahirap po na i-expect na kasali ka po doon sa top-notchers kasi malaking hila po kasi yung isang subject po sa amin, yung kaya pero alam ko po that time na makakapasa po ako. Hindi nga lang po, di ko lang po in-expect yung sarili ko na mapasali sa top-notchers kasi mahirap po talaga na makaabot po sa mga average ng mga top-notchers po. Oo. Anyway, pagdating dun sa mga preparasyon nyo, paano mo naman pinaghandaan syempre yung nasabing pagsusulit na ito? Actually po, di na po ako nag-work para po makapag full-time review na po ako dito sa pagtitik ko po. Kaya nag-attend po ako ng review center din po every weekend. Pupunta po kami, may face-to-face and then online po. So iba pa lang po yung pagre-review po namin sa mga bahay-bahay po namin. So talagang ilang months din po namin yung kaming nag-review po. Opo. First take ho ninyo ito? Yes po, first time taker po. Oo. So when it comes naman dun sa mga preparasyon, ano yung mga challenge na na-experience mo sa review ho ninyo? Actually, madami pong factors na talagang nag-challenge po sa akin. Aside from sa mga financially po, meron po kasing mga face-to-face na review. Kaya
talagang kailangan po ng financially na everyday allowance po papunta po sa mga, kasi medyo malayo po yung lugar na pinagre-reviewhan po namin dito sa amin po, kaya isa yun po sa factor po na talagang nag-challenge po sa amin. And then yung time din po, talagang mahirap po mag-manage po ng pagre-review kasi kailangan mo nang magkaroon ng full discipline sa sarili mo. Kaya medyo iwas-iwas muna sa mga social media at saka mahirap po talaga actually yung journey namin sa pagre-review. Pero kung na-achieve mo na yung success ay lahat naman po paid. Opo, and syempre sa part ho ninyo doon po sa mismong exam na kumusta naman yung naging experience mo that time? Actually po, okay lang naman po kasi hiniling ko po kay Lord na sana iparamdam niya sa akin yung kaginhawaan after, na sana hindi ako mahirapan during exam, and tinupad niya naman po yun. So during exam, ang naramdaman ko po is kalmado lang po ako. Yung parang sakto lang na, parang normal lang po akong estudyante na nag-exam. Kasi sinasabi ko po sa sarili ko, sa isip ko na dapat kalmado lang ako kapag nag-exam. Kasi kapag hinayaan ko po yung emotion ko or yung fear ko during exam, talagang doon po ako matcha-challenge dun sa at mais ko naman pong nasagutan talaga. Oo. Balikan ko lamang yung pong syempre pagpili ho ninyo sa ganito hong profesyon. Bakit pala teaching yung ginusto mo, Jane Ruth, na klase ng profesyon? Actually po, hindi po talaga itong teaching yung gusto ko. Mayroon pong mga ibang course na gusto kong i-take. However, due to financially po na incapable kami, kaya itong teacher na lang po. So, pero tingnan ko na lang po yung positive side kung bakit ito yung kinuha ko. So, pwede ko namang i-apply yung passion ko dito. So, kinuha ko po itong course na to. And eventually, nagustuhan ko naman po, nag-enjoy naman po. Oo. Supposedly, ang iti-take mo ay? Veterinary po sana, related sa science. Opo. So, when it comes naman ho dito po sa binabanggit ho ninyo, eventually, nagustuhan nyo na rin ho. So, ano po yung part na nagustuhan nyo naman ho nung pong nag-aaral na ho kayo dito po sa elementary education po? Ang nagustuhan ko po is yung mga demonstration teaching kung saan doon po nahasa yung pagiging creativity ko, yung pagiging creative ko. Kasi I have a passion in arts po. So, doon ko po na-apply at doon ko po na-enjoy, doon ko po nahasa yung talento ko when it comes to arts po. Oo. Sa part ho pala ng mga magulang ho ninyo, no? Kumusta naman ho yung pong yung reaction ho pala nila nung pong nalaman ho nila na kayo po'y pumasa at nag-top pa po? Siyempre, unexpected po, di po nila in-expect yun. So, sobrang saya po ng mga magulang ko, especially my mother po. So, kaya umiyak po siya nung sinabi ko na kasali po ako sa top notcher po. Oo po. Siyempre, sa part ho ng magulang ho ninyo, kumusta ho pala? Paano ho yung pong ano tawag datan? Data sitwasyon da, edi Ilocano ka, Jane Ruth? Ilocano po. Oo, Ilocano. kasi sitwasyon da, edi pagad-adalin da ka. Sobrang hirap po nung time na nagre-review ako kasi hindi po ako totally na humingi sa kanila ng allowances. So, kasi po, mayroon po akong kapatid na nag-aaral sa college, kaya tapos naman na po akong mag-graduate. So, meron po akong mga ipon, yung mga scholarship ko po noon. Yun po yung ginagamit ko, yung mga allowances. So, minsan, kapag kapos po ako, humingi po ako sa kanila. At doon po sila nagsasakripisyo kung saan po sila kukuha ng pa-allowance po sa amin. So, nakita ko po talaga yung mga struggles po ng mga magulang ko during that time po. Ang mga magulang ho ninyo ay, ano yung pinagkakabalan ho nila sa ngayon?
Yung father ko po, isa po siyang farmer, tapos yung mother ko po ay housewife lang po. Mm. Opo. Anyway, syempre pagdating naman ho dito po sa sa inyo pong tagumpay sa ngayon. So ano yung kanino na lang inaalay yung mga tagumpay nyo? Tagumpay mo, Jane Rose? Inaalay ko po to sa parents ko po, especially sa pamilya ko po. Kasi po nandyan po sila, nakita po na rin yung struggles ko, yung paghihirap ko during pagre-review, at gusto ko pong naialay itong tagumpay ko po para sa kanila, para masabi nila na lahat po ng paghihirap po namin ay may patutunguhan, at isa po ito sa malaking tagumpay para sa amin po. Opo. And syempre, pagdating ho dun po sa mga gusto ho ninyong pasalamatan ho, baka may mga gusto ka rin pasalamatan pala, Jane Rose, sa mga naging bahagi ng iyong tagumpay sa ngayon. Aside sa family ko po, unang papasalamat ko po is yung mga naging teachers po namin from elementary, high school hanggang college, yung tumulong po sa amin sa pag-review, mga advisors po namin, sa mga kaibigan ko po na nakikinig, yung mga high school kaibigan ko, yung mga college friends ko po, at sa mga family and relatives ko po dito, yung mga pinsan ko po, yung mga tita, tito, lahat po na patuloy po nag-encourage sa akin during my review, yung naniniwala po sa akin na makakapasa po ako. Maraming salamat po sa kanila. Sige. If ever na may mga nice ka na lang idagdag, no, Jane Rose, sa mga nakikinig at nanonood sa ngayon, mensahe naman sa kanila, ano yung payong mo para nang sa gayon ay kahit papano ay makamit rin ng iba nating mga kababayan yung tagumpay na nakamit nyo ngayon, hindi lamang ho pumasa kundi mag-top, or yun nga ho yung inaasam ng iba ay yung pong pagpasa sa mga ganito hong klase ng pagsusulit po. Ang advice ko lang po dun sa mga tao na nag-take man or hindi, na kung may pangarap ka, panindigan mo yon. Magtiwala ka sa sarili mo, at syempre magtiwala ka sa plano ni Lord para sa iyo. At syempre sabayan mo din ng sipag at tiyaga, kailangan din ng gawa. Kaya yun lang, strive for more. Yun lang po. Alright. Okay. Congratulations again, no, sa atin hong syempre nakapanayam. Yan, si Jane Rose. And again, magandang umaga sa iyo. Thank you po. Alright.